Good morning everyone! Maayong buntag! Ayan, nakabalik na naman ako dito sa Mayumi dahil pinipilit kong mag-office hours, o diba? Office hours para tayong employed. Pinipilit kong magkaroon ng office hours para magkaroon naman ako ng maayos na mindset at organize. Every Monday, Wednesday, and Friday, makapunta ako dito sa tindahan para mag-asikaso at maka-picture at live selling. So, eto guys, binili ko to sa Shopee. Simple lang siya para lang meron tayong ilagay na office hours. Sorry, shop opening hours. Day at saka night. Hindi perfect pero okay lang. Ayan. Tama man yung number, no? Ayan guys, si Mayumi natutulog. Nilagay ko na lang sa stroller. So, meron ako mga nadagdag na mga maliliit na bagay. Katulad nitong ating acrylic logo na merong light sa likod niya. So, sobrang cute. Ayan. Mayumi, beauty within. The beauty of each of us is, of course, inside, and our characteristics more than kung ano yung sinusuot natin. Of course, the letter M here signifies Mayumi's name, and there's a Y sa gitna for her last name, Yiga. Actually, the 3 lines foundation ay nagsignify sa kanyang mga kuya na si Kuya Kahil, Kulit Kulot, at Chico Chico. Of course, yan lahat naging foundation ni Mayumi. Ibig sabihin, sila yung kanyang Big Brothers. O, diba? Ang galing ng logo. So, tinulungan ako dyan ng aking kapatid, guys. Siya yung gumawa ng aking napakaganda at napaka-smart, yet very simple and aesthetic Mayumi logo. Sa labas naman tayo, tingnan natin. So, nadikit na namin to guys. Hindi siya perfect. Medyo slanted, pero okay lang. Ayan. Slanting. So, meron tayong ang ating tarpaulin ay nailabas na rin. Mayumi Beauty Within. Very simple lang. So, dahan-dahan nagkaka-shape ang ating tindahan. Wow! Alright guys, naka 30 minutes na kami dito. And what we are doing right now, kasi alam nyo, dito kasi kapag nagbebenta-benta tayo ngayon, lalo na 2023 na, mas malakas talaga ang online selling. Ayaw nang lumabas ng mga tao masyado at saka wala na rin siguro silang oras. At the same time, lahat ngayon ay accessible na by social media. Alam naman natin yan. So, isa sa ways na maka-income ako is talagang updated yung aking Facebook page ng ating Mayumi Thailand Closet. So, bisitahin nyo po ang ating Facebook page. Andito, ayan, Mayumi Thailand Closet Facebook page. Don't forget to like and follow you guys. Paki-favorite nyo na din para lagi kayong updated sa mga bago nating stocks. So, ngayon, ayan, nakikita ninyo, we are just taking photos and videos of items na available. So, talagang finiflex namin yan ng maayos. Ito, sample to guys ha. Paano nyo malaman na Bangkok, Thailand talaga yung product? Iba ang gawa ng Bangkok, Thailand when it comes to tela. As you can see, maganda ang kanyang tela. Makapal pero hindi yung mainit. Dahil ang Thailand po ay merong parehong weather sa Pilipinas. So, very suitable ang kanilang mga garments sa ating mga Pilipino. And also, most sa aking mga target talaga ay free size. Pwede siyang magkasya from small kung mahilig kayo na medyo loose. Kung hindi naman, merong mga belt katulad nito. Ayan. So, pwede siyang magkasya from small, medium, and large. So, balik tayo dito sa sample na to. Ayan, nakikita nyo guys. Isa ito sa benta ko. At meron siyang pa-belt. Ang ganda nito tingnan. So, madam-madam siya. Pwede mo siyang lagyan ng belt para flex mo ang iyong body shape kung meron man. Ako kasi wala na tayong body shape. At nakikita nyo guys, ang kanyang tahi ay sobrang ganda. So eto, I started with this one. Nung hindi pa ako nagbukas ng shop, meron akong 10 pieces nito. But right now, I only have 1 piece left.
Ayan. Eto din, meron ako nitong mga 20 pieces. Pero ngayon, 2 piraso na lang. Isang blue at isang white. Ganun tayo kalakas sa online. Of course, not possible you guys kung hindi kayo nagtitiwala sa aking mga benta-benta at kung ano yung mga sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, mahal na mahal ko tong mannequin ko kasi bigyan ko kayo ng story. Yung mannequin, change topic. Yung mannequin na problema ako kasi sobrang mahal. Tapos ang tagal pang ma-deliver sa Shopee. So nag-post ako not knowing na yung pinsan ko pala ay merong 2 inaalaga ang mannequin na ready na siyang i-let go at pre-love niya na. So sa awa ng Diyos, nakabili ako ng 2 mannequin na magagamit ko to start my small business. O, diba? Prayers lang talaga guys. Prayers at mindset. Hindi kayo iiwan ni Lord. Ayun, si Mayumi tulog pa din hanggang ngayon. Ayan, she's still sleeping. Kaya nakakapagtrabaho ako ng konti. Kaya naku, tuloy na tayo bago pa siya magising at magpa-breastfeed ulit. Guys, time check natin. Alas 12. Ayan, alas 12 na ng tanghali. As you can see, ako'y nag-order ng gulay, tamang-tama yung kapitbahay namin dito na nagbebenta din. Ang ating mga kapitbahay na negosyante ay nagluto ng gulay. So mag-order lang ako guys ng, anong tawag mo dito sa amin, lauuy. I think sa Ilocano, dininding, yung marami siyang gulay na may sabaw. So very good. Kasi sabi ko, pag nahirapan akong maghanap ng healthy na pagkain dito or gulay, talagang magbabaon ako kapag pumupunta ako dito sa shop. Other than that, eto at pinapadede ko na si Mayumi, kakagising niya lang. So eto yung favorite part ko as a breastfeeding full-time na nanay kasi wala akong masyadong dala. Ang dala ko lang kanina is yung maliit na bag na merong bihisa ni Mayumi, diaper, wet wipes, mga ganun lang. Pero wala na yung mga feeding etchos, feeding accessories, botelya, panghugas, pump. Kaya natutuwa ako guys na ganito kasi dala-dala ko lang, ito lang yung kailangan ko, yung katawan ko lang. At saka si Mayumi. So after niya magdede, alam niyo naman yung buhay newborn. Ano lang yan, dede, palit ng diaper, tulog. And the cycle goes on. So kakain lang tayo, importanteng makakain tayo kahit na tayong mga nanay or mga tatay ay talagang baka-baka sa paghahanap buhay. Huwag natin kalimutang kumain talaga. Kasi yan ang isang reason bakit nababaliw ang tao other than pag-ibig, yung gutom. So yeah, hindi pa tapos yung araw natin. Stay with me in today's episode. Alright, eto na guys ang niluto ng ating kapitbahay. Salamat ate sa sarap na gulay. Ayan. Ito yung gusto ko sa gulay, yung hindi siya overcook. Ibig sabihin dapat yung mga dahon ay talagang sobrang green pa. Meron din ako ditong atay at saka itlog kasi atay napaka-importante niyan minsan sa katawan natin, no? Alright. Time check guys. Galing na ako sa shop. Alas 3 na ng hapon. At ako uuwi na dahil biglang nag-blackout doon. Mahirap pag-blackout dahil mainit. Pero bago umuwi, bibili na ako ng pangmerienda natin. Si Mayumi ay nasa sasakyan kasama ang aking kapatid. Ito masarap ang tinapay. Yan. So tinapay talaga ako guys sa hapon. Kung hindi nyo pa ako napapansin, itong aking kahinaan. So, bili lang ako ng ilang tinapay para sa bahay. So, cheese donut at saka pineapple bread. Yung ating bibilhin. And, hindi, iba-iba. Okay. And also chicken siopaw. Okay, okay lang, sige. Iba talaga tayong mga Pilipino guys kasi hindi kompleto ang araw pag walang merienda. 3 malalaking meals tapos merienda sa umaga, merienda sa hapon. Iba pang midnight snack. Sana all. Bahala na yung mga utang dan, basta busog, no? Later na yung utang. Guys, nakauwi na rin ako sa wakas at pagdating ko, medyo lumamig ang aking ulo at pakiramdam dahil nakita ko ang gaganda ng mga halaman. Sobrang excited yung kapatid ko sa kanyang magiging kakalabasan ng kanyang bahay. Syempre, iba pa din pag merong beautification sa labas at kung hindi tayo marunong ibigay natin sa expert, huwag tayong magtuga-tuga. Kasi mamaya pa magtuga-tuga tayo guys, ang binili natin is bougainvillea. Sinarado natin lahat yung ganda ng bahay natin. Bougainvillea na lang yung nakita. So, ngayon, ayan na, medyo
Nakastart na sila ng konti. Magpapahinga lang din ako dito dahil meron ako mga re-replyan ng mga customer. Maraming salamat nga pala sa lahat na nag-purchase ngayon na week sa ating Mayumi Thailand Closet. Syempre hindi mabubuhay ang aking tindahan kung hindi kayo bumibili. Thank you guys. At marami yung sa inyo nagtatanong kung COD ba, no? Sabi ko nga wala po akong COD, cash to cash po tayo, pero ghost pa rin talaga, order pa rin talaga ang all. So ayun, maraming salamat guys. Of course, time check natin ngayon 3:30 PM. Hindi pa tapos yung araw ko. Si Mayumi naman nakahiga at nagpapahinga. So magpapahinga muna tayo. Ayun. And I'll see you guys more of today. Ayan. Alright guys, after around 2 hours, ito na yung ating development. Natapos na nila ang pathway. Pero merong finishing touches as you can see. Ayan. Ganyan ang effect nyo guys, para siyang punong kahoy. Sobrang ganda. Ayan si Sir Nat, parang hindi lang may-ari o sobrang simple lang ba? Pero siya ang may-ari ng kanyang business. Ganyan mo yan ngayon sir, no? Parang si Mark Zuckerberg. Ganyan pala, oh. So medyo matapos na yung dito na side, konti na lang. Then palagyan na lang to ng kapatid ko ng solar light. Ko. Para tumaba yung halay. Tawa ko ng tawa kasi akala ko kahit anong manure pwede sa lupa. Manure lang pala ng hayop. Guys, akala ko kahit manure ng tao pwede. Ngayon ko lang nalaman. Sana all. Nabash na naman ako mamaya. Totoo naman guys, sinasabi ko naman sa inyo yung mga bagay na hindi ko talaga alam at yung mga bagay na nalalaman ko pa lang. It's okay. It's normal. Huwag tayong maging ipokrita at mag-pretend na alam natin ang lahat ng bagay sa mundo, no? So anyway, ngayong araw, gusto ko kayong tsikahan kasi yung aking staff sa Mayumi, biglang nag-worry kahapon. Sabi niya sa akin, "Ma'am, wala akong benta dito sa shop." Sabi ko, hala, meron talaga siyang concern sa tindahan kasi nag-worry siya na wala daw benta. Actually guys, ako, tinayo ko talaga yung Mayumi knowing na hindi talaga malakas ang mga walk-in sa mga boutique. Ang malakas sa walk-in, tanggapin man natin or hindi, at alam naman ng mga boutique owners yan, malakas talaga kapag online. Ayan, sa online tayo mas malakas. Siguro malakas yung boutique kung ang iyong boutique ay nasa loob ng isang mall. Katulad ng mga malalaking mall dito sa Jensen, SM, KCC, Gaisano, kasi marami ng tao dyan. At saka yung mga sa gilid ng mga mall kung saan talagang nadadaanan ng mga tao. Pero yung kapag hindi ganun yung location mo, mag-expect ka na wala talaga masyadong papasok unless talagang sasadyain nilang puntahan ang iyong tindahan. In fairness naman guys, merong pumupunta. Ayun, meron namang pumupunta para mag-check. Pero syempre, hindi ibig sabihin na pumunta, makakabenta ka agad, which is for me is okay. Like I said, ganun talaga ang business at hindi ko to first time. At alam ko yung mga kalakaran sa mga ganitong klaseng negosyo dahil yung mga kapatid ko ay meron din kanya-kanyang negosyo. So unless sari-sari store ka, huwag ka mag-expect ng benta sa araw-araw. So isa yan sa mga challenges natin sa boutique. Pero laban, kavan. Ayan, like I said, ang importante meron tayong benta online at tuloy-tuloy yung pagpo-post natin. Guys, time check natin. Alas 8 pasado na ng gabi. At ngayon ay natahimik na yung bahay dahil umalis na yung aking kapatid at ang kanyang mga anak. Normally, ganito lang kami mag-catch up kasi minsan super busy the whole day. So, nagka-catch up kami during the night if we can. At dahil pinapagawa nga natin yung landscape sa harap, nag-enjoy yung kapatid ko na manood. Sanang hindi naman sa negative reaction, pero I just want to enlighten that person na nag-comment. O, diba, enlighten yung word natin para positive. Anyway, I want to enlighten her in her comment. Ang sabi niya kasi sa comment is, bakit daw ako nag-iengganyo sa mga viewers or mga manonood na magnegosyo or magsimulang magnegosyo
katulad ng ginagawa ko na wala pa naman daw akong proven na negosyo na nag-succeed. Na lahat daw ng pinanood niya na negosyo ko ay wala na or bumagsak. Yun yung kanyang comment. Unang-una sa lahat, ateng na nag-comment, ang sinasabi ko lang ay kung interested ba silang magtanong kung paano ko sinimulan. Okay? If they want, i-share ko sa kanila yung idea na alam ko, na ginagamit ko para makapagsimula. Wala po akong pre-name na eto yung gawin nyo para yumaman kayo, eto yung gawin nyo, bukas milyonaryo kayo agad, or eto yung gawin nyo, siguradong makakabenta kayo. Okay? Ang sabi ko lang is, if ever gusto din nila mag-startup ng konting negosyo katulad ng ginawa ko, willing akong i-share sa inyo yung ginawa ko din para makapag-start ako ng Mayumi Thailand Closet. Alam ko marami sa atin dito, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi yung mga OFW natin, yung talagang gustong-gustong magsimula at mag-try ng negosyo. Ang negosyo guys, talagang trial and error yan. Hindi mo malalaman kung mag-work yan or hindi mag-work yan kung hindi mo simulan yan. At hindi ibig sabihin na nagsimula ka ay talagang sigurado na successful. Siyempre, alam nyo ang negosyo parang buhay din yan. Maraming mga factor. Maraming factor for success, maraming factor for failure. Pero both failure and success, at least meron kang matututunan. Okay? For me, hindi ako natatakot mag-risk. Kasi, na-realize ko sa point na to ng buhay ko na kapag nag-try ako or nag-get out ako sa comfort zone ko, mas marami akong matututunan. Wala akong pakialam kung magtatagumpay man ito or hindi kasi hindi naman talaga natin alam. The only thing we can do is do our best and try to do something na at least closer sa goal natin. Ako yung goal ko talaga is magkaroon ng sariling tindahan, ng isang boutique. At eto na nga, nagkaroon na ako ng chance na maisatuparan yung aking goal. So, masaya ako dun. Ang next ko na naman na goal is makabenta. So, ako guys, pag nag-goal ako, konti-konti lang. Hindi sinasabing ang goal ko next ay matalo yung SM or matalo yung malaking mall dito sa Jensen. Wala akong sinabing ganyan. Okay? Hindi ko sinabi sa mga tao na kung gusto nyo magsimula at maging successful, maging mayaman, ganito ang gawin nyo sa ginawa ko. This is a common knowledge na kapag nag-business ka, talagang hindi mo alam kung anong mangyayari. Talagang it's a very big risk. Hindi lamang risk ng kapital mo, risk ng energy mo, risk ng oras mo, at risk ng lahat ng sakripisyo mo. Ganun yun guys. Hindi naman ako galit, nag-explain lang. But anyway, that's what I'm trying to say here. It's up to you pa din if you are willing to risk. Kasi hindi naman lahat gusto tong linya na to. Hindi naman lahat gusto magnegosyo ng boutique. Wala akong ma-advise sa inyo kung gusto nyo mag-start hardware. Pero kung gusto nyo mag-start ng boutique, at least meron akong idea at willing akong i-share sa inyo yon. Meron nga palang maraming nag-message sa akin na interested silang mag-start. So if ever ma-push through nila yon, well and good. Hindi naman ibig sabihin na na-push through nila ay talagang malaman nila na successful. For them to know that this kind of way or arrangement of doing business in Thailand and Philippines is actually possible. At alam ko marami ang may gusto pero natatakot silang ma-scam. So that's also another thing to show you guys na kung takot kayong ma-scam, at least sa akin, nasasabihan ko kayo dahil at least alam nyo na talagang nag-i-exist talaga ako. Na talagang ginagawa ko na meron talaga akong connection sa Thailand para makakuha ako ng mga items doon. Okay? So anyway guys, comment. Ikaw na talaga ating ang 2024 na. Sana naman medyo malawak-lawakan natin yung ating pangutok, no? Ayan. So time check 8:30 na, magna 9 PM. Hindi pa nga ako naka-shower. Ayan. At right now, nag-take lang ako ng Milo. Walang kamatayang Milo energy drink. Ang sinabaw ko dito ay yung malunggay. At saka, iniinom ko siya para makapag-relax. So, nanonood lang ako ng Netflix na comedy. Ayan. Habang nagre-relax dahil tahimik na yung bahay, natutulog na si Chico, si Kulot, si Auntie nagpapahinga na din. Si Mayumi din ay sobrang himbing ng tulog. Ayun. So, habang sila ay tahimik, ako naman ay magkakaroon din ng aking quiet time.
Alright, so once again you guys, yun lang ang nangyari sa araw ko na to. Sana ay nasamahan nyo ako ulit. Sana ay nag-enjoy kayo at sana ay meron kayong natutunan ulit sa ating mga kwento-kwento ngayong araw. I was planning to take 2 days off. Ako'y pupunta somewhere na tahimik at talagang may enjoy ko yung kalikasan kasama ang aking pamilya para mag-unwind. So excited ako kasi I really wanted to do this. And I want to really and I really want to make it happen. So yun yung mangyayari in the next few days. Of course, I'll keep you guys posted. Ayun. Once again, you guys, maraming salamat po lagi sa pagsama nyo sa aming mga kwento-kwento. Maraming salamat po sa lagi ninyong panonood, lalong-lalo na sa hindi ninyo pag sa ating mga ads. Ayun lang, guys. So, I'll see you on the next episode. Syempre, pag hindi pa po kayo nakapag-like, subscribe, at nakapag-press ng bell button, jumbagin nyo na isang beses para sa amin. We'll see you guys. Much love from the Igas.